Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa ibabaw nang nagkikislap ang mga kupit ng syampain. Ang mahinang ugong ng mga piling panauhin mga pangalan na bumubuo sa tuktok ng lipunan at komeryo sa Maynila ay nagsilbing musika sa Maranyang ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Michael de Villa, isang taong tila nililok mula sa tagumpay. Sa kanyang edad na 45, taglay niya ang kumpiyansa ng isang taong nagtayo ng isang imperyo sa real estate mula sa wala. Ang kanyang mamahaling suit ay perpektong nakabalot sa kanyang matipunong pangangatawan. Ngunit ang kanyang mga mata, nakilala sa talas sa mundo ng negosyo, ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Angelica Reyes Hidag na tato, si Angelica, ay isang pangitain. Ang kanyang gown, na kulay sapiro ay yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan, at ang kanyang ay kayang tumunaw maging sa pinakamatigas na puso. Bawat galaw niya ay may kalkuladong grasya. Bawat tawa ay parang isang perpektong. Naisulat na himig para kay Michael siya ang huling piraso, na bubuo sa perpektong larawan ng kanyang buhay. Biglang humina ang musika, isang spotlight, ang umilaw sa gitna ng silid, kung saan dinala ni Michael si Angelica katahimikan ng bumalot sa paligid puno ng aabang dahang lumuhod si Michael sa isang tuhod, inilabas ang isang maliit na kahon. Nayari sa velvet, nang buksan niya ito, isang anting singsing ang kumislap na tila kasing liwanag ng mga bituin. Angelica. Nagsimula si Michael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng damdamin, sapat na lakas, para marinig ng lahat. Sa loob ng isang taon, binigyan mo ng kulay ang mundo kong dati itim at puti lamang. Sa harap ng lahat ng naririto, gusto kong malaman mo na hindi ko na kayang isipin ang kinabukasan na wala ka. Pakakasalan mo ba ako? Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga mata ni Angelica ay unting napuno ng luha, mga luhang perpektong kumikinang at hindi sumisira sa kanyang makeup. Tumango siya, ang kanyang boses ay isang manginig na bulong na narinig ng lahat dahil sa mikropon nakatago. Oh, Michael. Pakakasalan kita. Naghiyawan ang lahat. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom habang isinusuot ni Michael ang singsing sa daliri ni Angelica. Itinayo niya ito at hinalikan ng may pagmamahal. Ang mga flash ng kamera ay sunod na nagliwanag, kinukuhanan ang sandaling iyon. Ang perpektong larawan ng isang perpektong pag-ibig. Ngunit sa isang sulok, isang anino, ang tila hindi naabot ng liwanag. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay isang malaking kaibahan sa ingay ng nagdaang gabi. Ang matatayob na pinto na yari sa Nara ay bumukas at inalalayan ni Michael si Angelica papasok. Ang sahig na gawa sa Italian, marble, ay kumikinang sa ilalim ng kanilang mga paa. Bulong ni Angelica, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, habang pinagmamasdan ng Englanding hagdanan at mga mamahaling painting. Mas maganda pa ito sa mga litrato. At malapit na itong maging tahanan mo, sagot ni Michael. Isang ngiti ng pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mukha. Dinala niya si Angelica patungo sa hardin sa likod, kung saan ang isang babae ay naghihintay. Si Gloria de Villa, ang ina ni Michael, ay nakaupo sa kanyang wheelchair nakatingin sa mga rosas na siya mismo ang nagtanim noong malakas pa siya. Sa edad na 68, bakas na sa kanyang mukha ang karunungan at ang hirap na pinagdaanan ng kanyang karamdaman. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling marangal. Ang kanyang mga mata na kapareho ng kay Michael ay matalas at mapanuri. Nang makita sila, isang maliit at formal na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gloria. Michael, anak. Masabi ni Michael, lumapit at magalang na humalik sa pisngi ng ina. Siya po si Angelica. Agad na ipinakita ni Angelica ang kanyang pinakakait
akit na bersyon. Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair ni Gloria upang magkapantay ang kanilang mga mata. Isang galaw na nagpapakita ng paggalang. Kinuha niya ang medyo nanginginig na kamay ng matanda. Tita Gloria, isang malaking karangalan po na sa wakas ay makilala na kayo. Palaging ikinukwento sa akin ni Michael kung gaano kayo kahalaga sa kanya. Ang kanyang boses ay malambing puno ng sinseridad na mahirap pagdudahan. Salamat, Isha. Sagot ni Gloria, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pag-iingat. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Angelica. Ang perpektong balat, ang mga matang kumikinang. Ang ngiting tila hindi nabubura. Sana nga'y maging masaya ka sa piling ng aking anak. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya si Michael at para alagaan kayo. Mabilis na sagot ni Angelica, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Gloria. Tumagal pa ng 1 oras ang kanilang pag-uusap. Si Angelica ay hindi nauubusan ng mga kwento. Ibinahagi niya ang kanyang simpleng pinagmulan, ang kanyang mga pangarap, at kung paano niya hinahangaan ang tagumpay ni Michael. Si Michael naman ay tuwa ipinagmamalaki ang kanyang nobya sa kanyang ina. Sa buong panahon na yon si Gloria ay halos nakikinig lamang paminsan-minsan ay tumatango o nagbibigay ng isang maikling sagot. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Angelica, tila sinusuri ang bawat salita, bawat galaw. Nang oras na para umalis si Angelica, magiliw siyang nagpaalam. Pabalik po ako bukas. Para dalhan kayo ng paborito ninyong inayada, tita. Nalaman ko po mula kay Michael. Yumuko siya at hinalikan ang pisngi ni Gloria. Isang halik na magaan at halos walang init. Nang maihatid ni Michael si Angelica sa kanyang kotse at masigurong nakaalis na ito, bumalik siya sa hardin na may ngiti sa kanyang mga labi. Nadatnan niyang nakatingin pa rin ang kanyang ina sa daan. Ngunit ang formal na ngiti nito kanina ay nawala na. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng malalim na pag-aalala. Ma, hindi ba't napakabait niya? Tanong ni Michael, umupo sa tabi ng ina. Sigurado akong magkakasundo kayo. Hindi agad sumagot si Gloria. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi mabasa ni Michael. Maganda siya, Michael. Matalino magsalita. Perpekto kong titingnan. O naman, ma. She's everything I ever wanted. Michael, pakinggan mo ako. Ang boses ni Gloria ay biglang naging seryoso na nagpatigil kay Michael. Hinawakan nito ang kamay ng anak. Ang mga ngiti ni Angelica ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napakunot ang noo ni Michael. Ano pong ibig ninyong sabihin? May lamig doon, anak. Isang lamig na hindi ko mawari. Pagpapatuloy ni Gloria, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang mga labi niya ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang kanyang mga mata, may iba itong ipinapahiwatig. Ingat ka. Pakiusap. Ingat ka. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Michael ang kanyang ina. Nakikita ang tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit ang pagmamahal niya para kay Angelica ay bumulag sa kanya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ma, napapagod lang po siguro kayo. Sabi niya sa isang malumanay na tono. Huwag po kayong mag-alala. Mabuting tao, si Angelica. Pakakailangan niyo lang siyang mas makilala pa. Tumayo siya, hinalikan muli ang noo ng ina at pumasok sa loob ng bahay. Hindi na umimik si Gloria. Inayaan niyang umalis ang kanyang anak. Ngunit nanatili siyang nakaupo doon, ang kanyang mga mata
ay nakatuon sa kawalan. Sana nga ako lang ang nagkakamali. Pulong niya sa hangin, ang kanyang puso ay binabagabag ng isang masamang kutob. Sa kanyang silid, tiningnan ni Michael ang mga litratong kuha kagabi sa kanyang telepono. Ang perpektong sandali ng proposal, ang perpektong ngiti ni Angelica. Sinubukan niyang waki ang mga salita ng kanyang ina. Matandang na si Mama, sabi niya sa sarili. Laging aalala, ngunit habang tinititigan niya ang isang close na larawan ni Angelica, kung saan ang mga mata nito ay nakatingin ng diretso sa kamera, tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang babala ni Gloria. Ang mga ngiti ni Angelica ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Michael. Ibinaba niya ang telepono. Ang perpektong larawan na kanyang hinahangaan ay bigla na lamang nagkaroon ng isang maliit halos hindi makitang lamat at sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang umusbong. Ang sinag ng araw sa umaga ay marahang tumatagos sa mga salaming bintana ng malawak na dining area, nagbibigay liwanag sa masaganang almusal na nakahain para sa dalawa. Uusap sina Michael at Angelica, ang kanilang mga tawanan ay tila musika sa malaking espasyo para sa sino ang makakakita sila ang larawan ng perpektong magkasintahan. Excited na ako sa lahat ng plano natin, love. Sabi ni Angelica, habang hinahawakan ang kamay ni Michael sa ibabaw ng mesa. Ang kasalang honion sa Europe, lahat. Ako rin. Sagot ni Michael, ang kanyang mga mata ay nagnining, pero sa ngayon ang excited ako ay ang ipakilala ka sa lahat bilang ang aking fiancé. Tumayo si Angelica para kumuha pa ng kape. Sandali lang, love. Iniwan niya ang kanyang mamahaling smartphone sa ibabaw ng mesa, katabi ng plato ni Michael. Habang nagtitimpla si Angelica ng kape, sa di kalayuan, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang notifikasyon ng mensahe ang lumitaw. Hindi sinasadyang napabaling dito ang tingin ni Michael. Hindi niya ugaling magbasa ng hindi para sa kanya. Ngunit ang pangalan ng nagpadala ay hindi pamilyar, at ang preview ng mensahe ay nakatawag ng kanyang pansin. From Pal, 60 at 319, Labinena. Huwag mong kalimutan ang lumang utang natin. Nauubos na ang pasensya ko. Bago pa man lubusang maproseso ni Michael ang kanyang nabasa, mabilis na nakabalik si Angelica. Nakita niya kung saan nakatuon ang mga mata ni Michael. Isang bahagyang pagkasindak ang gumuhit iba sa kanyang mukha. Bago niya ito, mabilis na pinalitan ng isang matamis na ngiti. Ay nako, sabi niya, sabay dampot sa telepono. Sino na naman kaya ang spammer to? Mabilis niyang pinindot ang screen at sa isang iglap na wala na ang mensahe. Wrong send lang siguro, love. Ay ang dami, talagang manloloko ngayon. Tumawa siya, ngunit ang tawa ay tila pilit. Anyway, ano nga ulit yung sinasabi mo tungkol sa business trip mo sa Singapore? Oh, sagot ni Michael, pilit nang humingiti pabalik. Kina, cancel ko muna. Mas gusto kong manatili dito, kasama ka, at si Mama. Ngunit habang ipinagpatuloy nila ang kanilang masayang usapan, ang mga salitang iyon ay nanatiling nakatatak sa isip ni Michael. Lumang utang. Nauubos na ang pasensya ko. Hindi iyon. Tunog tulad ng isang simpleng wrong send. Samantala, sa silid ni Gloria, abala si Remedios o Remigaya ng tawag sa kanya sa aayos ng mga gamot ng matanda. Si Remy ay mahigit 30 taon nang nagsisilbi sa mga Devela. Hindi na siya isang katulong sa paningin ni Gloria, kundi isang tapat na kaibigan at kasama. Senora, may nais po sana akong sabihin sa inyo. Mahinang sabi ni Remy, ang kanyang boses ay puno ng aalala. Tungkol po kay Senorita Angelica. Itinigil ni Gloria ang kanyang pagbabasa at itinuon ang buong atensyon kay Remy. Ano yun, Remy? Magsalita ka.
Atubili sandali si Remy. Senora, napapansin ko po kapag nandito si Sir Michael, si Senorita Angelica ay ubod ng bait. Malambing magsalita. Laging nakangiti. Pero kapag silang dalawa, na lang po ninyo ang naiiwan, o kapag ako lang ang kaharap niya, iiba po ang kanyang anyo. Nakinig ng mabuti si Gloria. Iiba sa paanong paraan. Nagiging malamig po ang kanyang pakikitungo. Halos hindi po ako tinitingnan, para bang hangin lang ako. Paliwanag ni Remy. At may mga pagkakataon po na nakikita ko siyang may kausap sa telepono sa hardin, pabulong, at iba po ang tono ng kanyang pananalita. Tila nagagalit kapag naramdaman niyang may tao, bigla niyang ibababa ang tawag. Tumango si Gloria, ang kanyang mga hinala ay tila nagkakaroon ng kumpirmasyon. Ito ang lamig na nakita niya sa mga mata ni Angelica. At may isa pa po, Senora. Dagdag ni Remy, lalong hinihinaan ang boses. Kanina po paalis na si Senorita Angelica. Nagmamadali po siya at nabitiwan niya ang kanyang pitaka. Nalaglag po ang mga laman. Tinulungan ko siyang pulutin at may nakita po ako. Tumukot si Remy sa kanyang bulsa at inilabas ang isang napakaliit na bagay, isang SIM card. Nakatago po ito sa isang lihim na bulsa ng kanyang wallet. Noong una po ay hindi ko papansinin, pero naalala ko po ang mga palihim niyang tawag. Kaya, kinuha ko po ito nang hindi niya napapansin. Kinuha ni Gloria ang maliit na SIM card. Tinitigan niya ito, isang piraso ng plastik na maaring naglalaman ng lahat ng kasagutan o ng mas marami pang katanungan. Ang aalala sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Gabi na. Nasa kanyang study si Michael, nakaharap sa mga papeles ng kanyang kumpanya, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang mensahe, ang mga babala ng kanyang ina, ang tila pilit na ate ni Angelica, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Gloria. Itinutulak ang sarili niyang wheelchair. Anak, maari ba tayong mag-usap? Siyempre masagot ni Michael, agad na tumayo para tulungan ang ina. Hindi nagpaligoy, ligoy si Gloria. Michael, alam kong mahal mo si Angelica, at wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan mo. Ngunit bilang ina mo, hindi ako mapanatag. May nararamdaman akong mali. Ikinwento ni Gloria ang mga obserbasyon ni Remy nang hindi binabanggit ang tungkol sa SIM card. Ayaw niyang magmukhang iimbento sila ng ebidensya. Gusto niyang ang sariling kutob ni Michael ang paganahin. Habang nagsasalita ang kanyang ina, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang kabit sa isip ni Michael. Ang biglaang pagbabago ng paksa ni Angelica, ang mga saglit na pagbabago sa ekspresyon nito, ang kakaibang mensahe. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapangahas, ngunit marahil ay siyang tanging paraan. Maya pa pinuntahan niya si Angelica sa sala, kung saan nanonood ito ng TV. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Love, malungkot niyang sabi. Akit love? May problema ba? Tanong ni Angelica agad na ipinas, skill ang isang aalang mukha. Tumawag ang project manager natin sa Cebu. Nagkaroon ng malaking problema sa isang development seat. Kailangan ako doon, sa lalong madaling panahon. Ano? Pero bakit ikaw pa? Hindi ba't kaya na nilaan? Mas komplikado kaysa doon. Kailangan ko mismo ang pumunta para ayusin. 3 araw lang naman, love. Alis ako, bukas ng umaga. Pabalik din ako sa linggo. Isang saglit na katahimikan. Sa isang iglap, nakita ni Michael
ang isang kislap sa mga mata ni Angelica. Hindi kalungkutan, kundi pagkakataon, ngunit nawala rin ito agad, pinalitan ng isang malungkot na ekspresyon 3 araw. Ang tagal naman noon. Sabi niya, imakap kay Michael. Mami, miss kita ng sobra. Pero sige, kung kailangan talaga para sa negosyo, huwag kang alala sa amin ni Tita Gloria dito. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat, love. Maasahan ka talaga. Sagot ni Michael, niyakap siya, pabalik. Ngunit habang yakap niya ito, ang init na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng panlalamig. Ang mga salita nitong ako na ang bahala sa kanya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang pangako ng aaruga, kundi bilang isang nakakakilabot na banta. Kinabukasan, hahalik siya. Sa noon ito, magpapaalam at sasakay sa kotseng maghahatid sa kanya sa airport. Ngunit hindi siya tutuloy sa Cebu. Babalik siya, at sa pagkakataong ito manonood siya mula sa mga anino. Ang binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang puso ay ganap ng tumubo at handa na siyang anihin ang katotohanan, gaano man ito kapait. Ang sikat ng araw ay hindi pa man ganap na sumisinag nang magsimulang impact si Michael. Bawat danit na kanyang inilalagay sa mamahaling maleta ay may kasamang bigat hindi dahil sa tela, kundi dahil sa kasinungalingang kanyang pinaninindigan. Mula sa kama, pinapanood siya ni Angelica. Ang katawan ay nababalot lamang ng kumot na seda. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng perpektong timpla ng kalungkutan at pagmamahal. Sigurado ka bang kailangan mong umalis ng ganito kaag? Ang malambing niyang tanong. Ang boses ay tila inaantok pa. Hindi ba't mamayang 0 pa ang flight mo? Gusto kong dumaan muna sa opisina. May mga dokumentong kailangan kong pirmahan. Sagot ni Michael, isinasara ang maleta na may malutong na kalansing. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay bahagi ng isang maingat na isinulat na script. At alam mo naman, ang traffic. Lumapit siya sa kama at yumuko para halikan ito. Mabilis na ipinulupot ni Angelica ang kanyang mga braso sa leg. Ni Michael, hinihila siya palapit. Ang kanyang halik ay mapusok, puno ng pangako ng pangungulila. Dati ang ganitong init ay magpapatibok ng mabilis sa puso ni Michael. Ngayon, para itong yelo na dumadampi sa kanyang balat. Mami, miss kita agad. Pulong ni Angelica sa pagitan ng kanilang mga labi. Ako rin. Sagot ni Michael. Isang otomatikong tugon na walang laman. Huwag mong pababayaan si Mama ha. Of course, she's in the best hands. Angako ni Angelica na may ngiting nagpapakita ng lubos na kumpiyansa. Pagkalipas ng kalahating oras, ang tapat na trooper ni Michael ay naghihintay na sa labas. Bago umalis, kumatok muna si Michael sa silid ng kanyang ina. Ising na si Gloria, nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana. Tila naghihintay. Maaalis na po ako, sabi ni Michael, marahang humalik sa noon nito. Hinawakan ni Gloria ang kamay ng anak. May aalala sa kanyang mga mata. Ngunit meron ding tiwala. Iingat ka anak. Alamin mo ang katotohanan. Isang tango lamang ang isinagot ni Michael. Alam niyang naiintindihan ng ina ang tunay na plano. Habang naglalakad siya papalabas, nakita niya si Angelica na naghihintay sa may pinto. Nakasuot ng isang eleganteng robe. Ingat ka, love. I love you. I love you, too. Sagot ni Michael. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pait ng kasinungalingan sa kanyang dila. Ang itim na ahudi ay marahang umalis sa malawak na driveway. Ngunit imbes na dumiretso sa airport, lumiko ito. Makalipas ang ilang kanto at pumasok sa isang tahimik na kalye.
Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Uminto ang sasakyan. Hanggang dito na lang, Mang Tony. Sabi ni Michael. Tuwin mo ang napag. Usapan natin. Check-in ka gamit ang pangalan ko. Manatili ka sa airport's lounge hanggang sa final call ng flight. Pagkatapos, umuwi ka na. Masusunod po, Sir Michael. Sagot ng trooper, isang taong matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Mabilis na bumaba si Michael at sumakay sa isang simpleng sedan na nakaparada sa likuran. Isang sasakyang hindi kailan manuway sa isang bilyonaryo. Ito ang sasakyan ni Remy na ipinahanda niya para sa okasyong ito. Nagmaneho siya paikot gumamit ng mga daan na hindi pamilyar hanggang sa marating niya ang likurang bahagi ng kanilang sariling mansyon, ang service entrance. Doon naghihintay si Remy, ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Sir, nakahanda na po ang lahat. Pulong niya, pinagbuksan si Michael ng pinto. Dinala siya ni Remy sa isang pasilyo na bihirang gamitin paakyat sa isang hagdan ng pangkubli patungo sa isang bahagi ng bahay na halos nakalimutan na ang lumang study ng kanyang yumaong ama. Makapal ang alikabok sa mga libro at ang amoy ng lumang papel at kahoy ay nanunuot sa hangin. Ngunit sa gitna ng silid sa ibabaw ng antigong lamesa ay isang modernong aparato, isang high-definition monitor na konektado sa isang sistema ng mga nakatagong kamera. Walang nakakaalam na gumagana pa ang mga kamera dito, sir. Paliwanag ni Remy. Pinalagay ko po ito noong isang taon. Nang mapansin kong may mga nawawalang maliliit na gamit, hindi ko na lang sinabi kay Senora para hindi na siya mag-alala. Salamat, Remy. Salamat sa lahat. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay seryoso. Mula ngayon, ako'y nasa Cebu. Walang nakakaalam na narito ako maliban sa'yo at kay Mama. Makakaasa po kayo, sir. Sagot ni Remy. Bago marahang isinara ang pinto, iniwan si Michael sa dilim at katahimikan. Umupo si Michael sa harap ng monitor. Ang screen ay nahahati. Sa 6 na kuha, ang sala, ang dining area, ang pasilyo. Patungo sa silid ni Gloria, ang kusina, ang maindoor, at ang hardin. Ang kanyang perpektong tahanan ay biglang naging isang entablado at siya ang manunood na naghihintay. Sa pagsisimula ng isang dula ng kataksilan, ilang oras ang lumipas na walang nangyayari. Pinanood ni Michael si Angelica na ersisyo nakipag-usap sa telepono sa mga kaibigan niya bes sa masayang tono at nagbasa ng isang fashion magazine sa sala. Ang lahat ay normal. Sa isang saglit na isip ni Michael, baka naman, nagkakamali lang kami ni Mama. Ngunit bandang tanghali, nagbago ang lahat. Nakita ni Michael sa monitor si Remy na may dalang tray na may lamang mainit na sopas. Kumatok ito sa silid ni Gloria. Ngunit bago pa man ito makapasok, lumabas si Angelica mula sa kanyang silid. Manang Remy, ako na po ang magdadala niyan kay tita. Sabi ni Angelica, ang kanyang boses ay ang personifikasyon ng kabaitan. Mukhang pagod na po kayo. Magpahinga na po muna kayo. Nagpasalamat si Remy at iniabot ang tray. Pinanood ni Michael habang naglalakad palayo si Remy at sa sandaling mawala na sa paningin ng matandang kasambahay, ang matamis na ngiti sa mukha ni Angelica ay biglang naglaho na parang isang isinusuot na maskara. Ang kanyang mukha ay naging blangko malamig at puno ng pagkainis. Tinalikuran niya ang direksyon ng silid ni Gloria at nagmarch sa patungo sa kusina. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Hindi niya dinadala ang sopa sa kanyang ina. Sa kusina, walang pakundang ang ibinuhos ni Angelica ang lahat ng laman ng mangkok sa lababo. Ang mainit na sabaw ay gumawa ng isang sumitsit na tunog nang tumama ito sa malamig na bakal. Pagkatapos itinapon niya ang mangkok sa basurahan na may kasamang pagkasuklam. Sopas, narinig ni Michael
na bumulong si Angelica sa sarili, salamat sa sensitibong mikropono na kasama ng kamera. Akala niya siguro, alila niya ako, matandang pabigat. Ang mga salitang yun ay tumusok sa puso ni Michael na parang mga punyal. Nanlamig ang kanyang dugo. Ang babaeng nangako na alagaan ang kanyang ina. Ang babaeng niyang minamahal ay nagpakita ng isang suklam na anyo na hindi niya kailanman inakala. Nanginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa gilid ng lamesa. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ito na ang simula ng katotohanan. Habang siya ay nakatitig pa rin sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ding-dong, tumunog ang doorbell. Sa monitor, nakita ni Michael ang pagkainis sa mukha ni Angelica na mabilis na nagbago. Sa isang iglap, bumalik ang matamis na ngiti. Inayos niya ang kanyang buhok. Tiningnan ang sarili sa salamin sa pasilyo at naglakad papunta sa pinto na may kilos ng isang perpektong ginangnang tahanan. Pinuksan niya ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo roon. Hindi ito pamilyar kay Michael. Hindi ito isa sa kanyang mga kaibigan o kasosyo sa negosyo. Ang lalaki ay may magaspang na itsura, nakasuot ng maong at simpleng shirt. At bago pa man isip si Michael kung sino ito, mabilis na sumalubong si Angelica sa lalaki at yumakap ng mahigpit, isang yakap na hindi para sa isang kaibigan lamang kundi yakap ng pananabik at pagkasabik. Ang kanilang mga labi ay naglapat sa isang mabilis, ngunit mapusok na halik. Naniga si Michael sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang dula ay nagsimula na at ang unang eksena ay mas masahol pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot, paralisado. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang kalagayan ni Michael. Nakatitig lang siya sa monitor, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto ang babaeng kanyang pakakasalan. Ang babaeng pinangakuan niya ng kanyang buong buhay ay nasa mga bisig ng ibang lalaki. Akala ko, hindi ka na darating. Sobrang miss na kita, Enzo. Narinig niyang sabi ni Angelica. Ang boses nito ay puno ng pananabik na hindi niya kailanman narinig na ipinadama nito sa kanya. Akala mo ba madaling makapasok dito? Para kang reyna sa kastilyo mo, sagot ng lalaking tinawag na Enzo, may bahid ng panunumbat sa kanyang boses. At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Asawa ako. Asawa ko. Gumuho ang mundo ni Michael. Isang salita. 5 letra, asawa. Ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat uulit ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng fiance niya ay asawa na pala ng iba. Ang buong relasyon nila, ang proposal, ang mga pangarap, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isinara ni Angelica ang pinto at hinila si Enzo papasok sa sala. Naupo sila sa sofa, ang mismong sofa na pinili nilang dalawa ni Michael sa isang mamahaling furniture store. Ang bawat detalye ng bahay ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Hinaan mo ang boses mo, baka may makarinig sayo. Saway ni Angelica, ngunit nakayakap pa rin ito kay Enzo. At wag mo akong tatawaging ganyan dito. Patay tayo kapag nalaman ng tangyon ang lahat. Kailan pa ba matatapos ang pagpapanggap mo? Tanong ni Enzo, halatang naiinip. Sawa na akong magtago sa probinsya. Kailan ko ba makukuha ang perang pinangako mo? Huwag kang mainip. Malapit na. Sagot ni Angelica. Kumakala sa yakap at umupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay iba na wala. Ang pananabik, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon.
Ito ang mukha ng isang general na nagpaplano ng giyera. Nasa Cebu, ang tanga. 3 araw siyang mawawala. Ito na ang pagkakataon natin. Anong gagawin natin? Kailangan nating simulan ang plano para sa matanda. Sabi ni Angelica, may dala ka ba? Iyong pinakuha ko sa'yo mula sa matandang albularyo sa baro natin. May dinukot si Enzo mula sa kanyang bulsa, isang maliit na supot na yari sa tela. Iniabot niya ito kay Angelica. Ano ba talaga yan? Usisa ni Enzo. Lason ba yan? Isang mapanlibak na tawa ang kumawala kay Angelica. Hindi ako gan kabobo, Enzo. Kapag namatay ang matanda, magkakaroon ng investigasyon. Hindi ito lason. Ito ay isang uri ng halamang gamot na kapag inihalo sa inumin, nagdudulot ng pansamantalang pagkalito. Pinapabagal nito ang isip. Sa paulit-ulit na paggamit, magmumukha siyang ulyanin. Magsasalita ng kung ano, makakakita ng mga bagay na wala naman doon. Napatango si Enzo, isang sakim ng ngiti ang unting sumisibol sa kanyang mga labi. Matalino ka talaga, mahal ko. Siyempre, sabi ni Angelica, tila ipinagmamalaki ang sariling kasamaan. Sa susunod na 3 araw, paiinumin ko siya nito. Atawagan ko, si Michelle ihiyak. Ako, sasabihin kong nababaliw na ang nanay niya. Pagbalik niya dito, sasalubungin siya ng isang matandang wala sa sarili. Sa sobrang pag-aalala at pagkalito, ipirmahan niya ang kahit anong papel na ihain ko sa kanya. Mga papeles na maglilipat ng lahat ng yaman niya sa iyo. Tugtong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-iisip ng pera. Sa ating pagtatama ni Angelica, kapag nasa atin na ang lahat, itatapon natin ang matandang yan sa isang home for the aged at magpapakalayo. Layo na tayo. Simple lang. Hindi na makahinga si Michael. Ang bawat salita ay parang asidong bumubuhos sa kanyang baldiri. Ang kanilang plano ay hindi lamang panloloko. Ito ay isang gawa ng sukdulang kalupitan. Gamitin ang karamdaman ng kanyang inalaban dito sirain ang isip nito para lamang sa pera. Tumayo si Angelica. Maghanda ka ng para sa mahal nating tita. Utos niya kay Enzo na may kasamang sarkasmo. Ako na ang maghahatid. Pinanood ni Michael sa monitor habang ang dalawa ay nagtungo sa kusina. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, binuksan ni Angelica ang supot at nagbuhos ng kaunting pulbos na kulay lupa sa isang tasang may mainit na Maingat niya itong hinalo hanggang sa matunaw. Pagkatapos tila isang anghel, dinala niya ang tasa sa isang tray. Naglakad siya papunta sa pasilyo. Agad na inilipat ni Michael ang view ng monitor sa kamera na nasa loob ng silid ni Gloria. Umukas ang pinto. Pumasok si Angelica na may pinakamatamis na ngiti. Tita Gloria, naghanda po ako ng para sa inyo. Para po makapag-relax kayo. Si Gloria, na nagbabasa sa kanyang silya ay angat ng tingin. May pagtataka sa kanyang mukha. Salamat, Iya. Hindi ka na sana nagabala. Inilapag ni Angelica ang tasa sa mesang katabi ni Gloria. Naku, wala po yun. Gusto ko lang pong siguruhin na komportable kayo habang wala si Michael. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. Tinititigan ito ng diretsyo sa mata. Ang kanyang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Ngunit para kay Michael, na nakakaalam na ng katotohanan, ang ngingiting iyon ay nakakakilabot. Alam na niyo po, tita. Malambing na sabi ni Angelica. Minsan ang sakit ninyo, nagiging pabigat na. Hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para na rin sa mga nagmamahal sa inyo, lalo na kay Michael. Natigilan si Gloria.
Ang mga salita ay tila mga sampal. Kaya, inumin niyo na po ito. Pagpapatuloy ni Angelica ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong para naman kahit papaano mabawasan ng pagiging pabigat ninyo. Sa puntong yun alam na ni Gloria na may mali. Ngunit bago pa man siya makatanggi, kinuha ni Angelica ang tasa at marahang itinapat sa kanyang mga labi. Inumin niyo na tita, pampalakas yan. Ang lakas ni Gloria ay hindi sapat para manlaban sa pagkabigla at takot na painom siya sa kanyang tago na silid na pasuntok si Michelle sa lamesa. Isang mahinang tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw. Isang matinding galit ang kumulos sa kanyang buong pagkatao. Isang galit na napakatindi na halos gusto na niyang sirain ang pinto at sugurin ang mga ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang makita ang lahat. Sa monitor, pinanood niya si Angelica na tumayo kontento sa kanyang ginawa. Ngunit bago ito umalis, may huli pa itong sinabi. Enjoy your tea, tita. Sana makatulong yan sa inyong pag-iisip. Nang maisara ang pinto, naiwang isa si Gloria. Tinitigan niya ang walang lamang tasa. Pagkalipas ng ilang sandali, marahan niyang hinawakan ang kanyang ulo. Kurap siya ang kanyang paningin ay tila nagsisimulang lumabo. Isang ekspresyon ng pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid ng kanyang sariling silid na parabang ito ay isang lugar na dayuhan. Nagsisimula na ang epekto. Ang plano ni Angelica ay gumagana at si Michael ay isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Isang walang magawang saksi sa unting pagwasak sa katinoan ng kanyang sariling ina. Lumipas ang maghapon na parang isang masamang panaginip para kay Michael. Bawat oras, bawat minuto ay isang pagtitiis. Mula sa kanyang taguan, wala siyang ibang magawa kundi panoorin ang dalawang ahas na malayang gumagala sa kanyang pamamahay, habang ang kanyang ina ay unting nilalamon ng artipisyal na pagkalito. Kinagabihan, sinimulan ni Angelica ang ikalawang bahagi ng kanilang plano. Gamit ang kanyang sariling telepono, tinawagan niya si Michael. Sa monitor sa study, nakita ni Michael ang numero niya na lumabas sa screen. Pinindot niya ang answer sa isang burner phone na inihanda ni Remy na may kakayahang baguhin ang kanyang boses para magtunog ng malayo at may mahinang signal. Love Michael, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Angelica sa kabilang linya ay puno ng pagtataranta at aalang mga hikbi. Isang perpektong pag-arte. Angelica, bakit? Anong nangyayari? Sagot ni Michael ginagaya ang tunog ng isang mahinang koneksyon sa Cebu. Si Tita Gloria Love. Umagulgol si Angelica. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kanina pa siya kakaiba. Nagwawala siya. Sinasabing may mga multo daw sa silid niya. Tinatawag niya ako sa ibang pangalan. Natatakot ako, Michael. Bawat peking luha, bawat peking hikbi ay parang karayam na tumutusok sa pagtitimpi ni Michael. Ano? Pinainom mo ba siya ng gamot niya? Oo, pero lalo lang lumala. Michael, kailangan mo na umuwi. Hindi ko to kaya. Isa. Sige. Gagawa ako ng paraan. Susubukan kong kumuha ng pinakamaagang flight bukas. Pangako ni Michael, bago naputol ang tawag. Sa sala, ibinaba ni Angelica ang telepono. Ang kanyang umiiyak na mukha ay agad na napalitan ng isang mapanuyang na ngiti. Tumingin siya kay Enzo na pranting nakaupo sa paboritong silya ni Michael. Umiinom ng kanyang pinakamahal na alak. Naniwala ang gago, sabi ni Angelica, tumatawa.
Bukas pagdating niya isasalubong natin sa kanya ang isang matandang baliw at ang mga papeles na ito. Inilapag ni Enzo sa mesa ang isang folder. Sa loob nito ay mga dokumentong mukhang opisyal, isang special power of attorney na nagbibigay kay Angelica ng kumpletong control sa lahat ng ari, arian at kumpanya ni Michael. Kapag napirmahan niya to, tapos na ang laro. Sabi ni Enzo, itinaas ang kanyang baso. Para sa ating tagumpay, para sa atin. Sagot ni Angelica. Nakipag, toast. Samantala, sa silid ni Gloria, ang epekto ng halamang gamot ay mas lumalala. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang mga anino sa sulok ay tila gumagalaw. Nagiging mga halimaw sa kanyang isipan. Naririnig niya ang mga bulong na wala namang pinanggagalingan. Ngunit sa kabila ng pagkalito, may isang bahagi ng kanyang isipan na nanlalaban, isang bahagi na nakakaalam na mayroong mali. Pumasok muli si Angelica, may dalang isa pang tasa ng ta. Ita, oras na po para sa panggabi ninyong gamot. Sabi niya sa malambing pa ring tono. Tumingin si Gloria kay Angelica, ngunit ang mukha nito ay tila iba sa kanyang paningin. Sino ka? Mahinang tanong ni Gloria. Bakit mo to ginagawa sa akin? Ako po to si Angelica. Ang mapapangasawa ng anak ninyo. Sagot ni Angelica. Ang pasensya ay unti nang nauubos. At ginagawa ko to para sa ikabubuti ninyong lahat. Inumin niyo na to. Ngunit sa pagkakataong ito, umiling si Gloria. Isang maliit na kislap ng paglaban ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isip, naaalala niya ang babala na siya mismo ang nagbigay sa kanyang anak. Ingat ka. Ayokong mariing, sabi ni Gloria. Anong sabi mo? Nagulat si Angelica. Hindi ko iinumin yan. Sa isang iglap ng biglaang lakas, iwinasiwas ni Gloria ang kanyang kamay. Tumama ito sa trawak ni Angelica. Plag, ang tasa ay lumipad sa ere at bumagsak sa sahig na basag sa libong piraso. Ang mainit na taa ay kumalat sa mamahaling carpet. Ito ang paboritong tasa ni Gloria. Isang regalo mula sa kanyang yumaong asawa. Natigilan ang lahat. Maging si Michael ay napatayo mula sa kanyang upuan sa study. Ang mukha ni Angelica ay dahang iba. Ang peking ngiti ay ganap na nabura. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Ang pasensya niya ay tuluyan nang nawala. Walang hiya kang matanda ka. Sigaw niya. Ang kanyang tunay na boses magaspang at puno ng galit ay sa wakas ay lumabas. Pinapahirapan mo, talaga ako. Lumapit siya kay Gloria. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Sa study si Michael ay parang sasabog na. Wag mong sasaktan ang nanay ko. Pulong niya sa monitor na parang maririnig siya nito. Ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Angelica ang kanyang kamay. At sa isang malutong nakakabing tunog, isang sangpal ang dumapo sa pisngi ni Gloria. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang ulo ni Gloria ay tumagilid sa lakas ng sampal. Isang mapulang marka ang agad na lumitaw sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla at kahihiyan. Nakatitig lang siya kay Angelica, hindi makapaniwala. Lahat ng ito ay nakunan ng kamera. Ang bawat detalye. Ang pagtaas ng kamay. Ang pagtama sa pisngi. Ang ekspresyon ng purong kasamaan sa mukha ni Angelica. Sa madilim na study,
Isang hayop ang nagising sa loob ni Michael. Ang pagtitimpi na kanyang pinaghirapang panatilihin sa loob ng 2 araw ay biglang gumuho. Ang kaniyang mga mata ay namula sa kay. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad sapat na para ito'y dumugo. Hindi na niya kaya. Tapos na ang pagmamanman. Tapos na ang paghihintay. Oras na para sa paghuhukom. Ang katahimikan na sumunod sa sampal ay mas nakakabingi kaysa sa mismong tunog nito. Si Gloria ay nakatulala. Ang isang kamay ay marahang idinadampi. Sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Si Angelica naman ay humihingalang dibdib, ay tumataas baba tila nagulat din sa sarili niyang karahasan. Diyan ka nababagay. Sigaw ni Angelica. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Kung ayaw mong sumunod sa madaliang paraan, sa pilitan kita pasusunurin. Narinig niya ang pagmamadaling akyat ni Enzo sa hagdan na naalarma sa ingay. Anong nangyari dito? Anong nito, pagpasok sa silid? Nakita ang basag na tasa at ang umiiyak na si Gloria. Nagwawala ang matanda. Pagsisinungaling ni Angelica. Ayaw inumin ang gamot niya. Halika, tulungan mo akong hawakan siya. Habang papalapit si Enzo kay Gloria, at habang si Angelica ay abala sa pagkuha ng isang basong tubig para haluan muli ng pulbos, hindi nila napansin ang isang anino na mabilis at tahimik na gumalaw sa pasilyo. Sa study, iniwan ni Michael ang monitor na nagpapakita pa rin ng kakila, kilabot na eksena ang kanyang mga mata, ay aapoy. Bawat hakbang niya palabas ng taguang silid ay mabigat at may tiyak na patutunguhan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol ng digmaan. Wala ng plano, wala ng pagtitimpi. Tanging purong galit na lamang ang uudyok sa kanya. Pabalik sa silid ni Gloria at akmang hawakan na ni Enzo ang mga braso ng matanda. Huwag kang alala tita. Mabilis lang to. Sabi niya na may halong panunuya. Huwag ninyo akong hawakan. Pagmamakaawa ni Gloria, sinusubukang iatras ang kanyang wheelchair. Huwag ka nang magmatigas pa, sabi ni Angelica papalapit na may hawak na baso. At sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Boom! Isang malakas na kalabog ang yuman sa buong silid. Na parabang sinipa ang pinto. Sa bukan ng pinto nakatayo si Michael. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay maitim at malalim. Tila mga hukay na walang katapusan. Ang kanyang mga kamao ay nakakom sa kanyang gilid. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang damit ay tila kulang sa hangin dahil sa bigat ng tensyon sa kanyang katawan. Hindi siya ang bilyonaryong negosyante na kanilang kilala. Siya ay isang mandaragit na handang pumatay. Ang reaksyon sa mga mukha ni na Angelica at Enzo ay hindi mabibili. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa purong gulat at takot. Ang kulay sa kanilang mga mukha ay biglang nawala na parabang nakakita sila ng multo. Ang basong hawak ni Angelica ay nanginig at nahulog. Mula sa kanyang kamay, bumagsak sa carpet at tumapon ang laman nito. Ni Michael. Nautal, na sabi ni Angelica, ang kanyang boses ay isang manipis na bulong. Akala ko, nasa Cebu ka. Dahang humakbang si Michael papasok sa silid. Bawat hakbang niya ay sinadya, mabagal na nagpapataas ng takot sa puso ng dalawa. Hindi niya sila sinagot. Sa halip, ang kanyang mga mata
ay direktang tumingin sa kanyang ina. Nakita niya ang pulang marka ng sampal sa pisngi nito at ang mga luhang tahimik na dumadaloy. Isang ungol na halos parang sa isang hayop ang kumawala sa lalamunan ni Mitchell. Anong ginagawa mo dito? Nguling tanong ni Angelica. Sinusubukang magpakita ng tapang, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitatago. Nanonood. Sagot ni Mitchell sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Malamig, patay. Nanonood ako ng isang napakagandang dula. Isang dula ng kasinungalingan, kataksilan, at kasamaan. At ikaw, Angelica, ikaw ang bida. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni Angelica, naghahanap ng anumang lusot. Nagwawala si tita. Tinutulungan lang namin siya. Isang maikli at mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Mitchell. Tinutulungan. Tinutulungan niyo siyang mawala sa katinuan. Tinutulungan niyo siyang pirmahan ang yaman ko. O tinutulungan niyo siyang mamatay. Namutla si Enzo. Alam niyang tapos na ang laro. Umalis na tayo dito, Angelica. Pulong niya, umahabang paatlas. At ikaw, sigaw ni Mitchell, ang kanyang tingin ay bumaling kay Enzo. Ang asawa. Ang kasabo, at akala ninyo perpekto ang plano ninyo. Akala ninyo, ako, katanga. Mitchell, pakinggan mo muna ako. Isang pagkakamali, ang lahat. Pagmamakaawa ni Angelica, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang kanyang sandata, ang kanyang mga luha ay handa ng gamitin ngunit wala na itong epekto. Tapos na ang arte, Angelica, sabi ni Mitchell. Lumapit siya sa isang mesita kung saan may nakapatong na isang pitel ng malamig na tubig. Kinuha niya ito. Gusto mong malaman kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Naglakad siya palapit kay Angelica na hindi makagalaw sa takot. Gusto kong maramdaman mo kahit katiting lang ang lamig ng kataksilan mo at sa isang mabilis na galaw, ibinuhos niya ang buong pitsel ng malamig na tubig sa ulo ni Angelica. Splash! Ang malamig na tubig ay bumuhos sa kanyang perpektong ayos na buhok. Sa kanyang mamahaling damit, dumaloy sa kanyang mukha na parabang mga luhang yelo. Napasigaw si Angelica sa gulat at ginaw. Ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat, inilalantad ang babaeng nasa ilalim ng maskara. Mitchell! Sigaw niya nanginginig. Hindi pa tapos si Mitchell. Pinitiwan niya ang pitsel na gumawa ng malakas na kalabog sa sahig. Hinawakan niya si Angelica sa braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit na parang bakal. At ngayon, kinalagkad niya si Angelica palabas ng silid. Sumunod si Enzo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Itawan mo ako na sasaktan ako. Sigaw ni Angelica. Nagpupumiglas. Kinalagkad siya ni Mitchell pababa sa inyanding hagdanan sa sala hanggang sa marating nila ang malaking pinto sa harapan. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ang pinto. Hinagis niya palabas si Angelica sa madamong harapan ng bahay. Sumunod niyang itinulak si Enzo. Pumalik si Mitchell sa loob, kinuha ang mga maleta ni Angelica at isang inihagis palabas ng pinto. Ang mga mamahaling damit, sapatos at alahas ay kumalat sa damuhan na parang basura. Kunin ninyo ang mga basura ninyo at huwag na kayong magpapakita sa akin muli. Ang sigaw niya isang sigaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Puno ng sakit, galit at makas. Kukuyday! Isinara niya ng malakas ang pinto. Slam! Ang tunog ay tila naglagay ng tudok sa isang kabanatan ng kanyang buhay. Nakasandal siya sa pinto. Umihingal ang kanyang buong katawan
ay nanginginig sa adrenaline at emosyon. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling paghinga. Pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang mahinang tunog mula sa itaas. Naalala niya ang kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa taas. Ang kanyang galit ay napalitan ng biglaang takot. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang pinakamasakit na tanawin. Si Gloria ay nakasubsob sa sahig, sa tabi ng kanyang natumbang wheelchair. Wala siyang malay. Ang stress, ang takot, at ang sakit ng sampal ay naging masyadong mabigat para sa kanyang mahinang katawan. Mama! Sigaw ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Mama, gumising ka. Ang laban ay tapos na. Ngunit sa kanyang pagkapanalo, tila mas malaki pa ang kanyang natalong halaga. Ang mga kumikislap na ilaw ng ambulansya ay sumasayaw sa mga bintana ng mansyon. Pinabasag ang karangalan ng gabi sa Fords Park. Dinala si Gloria sa pinakamalapit na pribadong ospital. Si Michael ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Ang kaniyang mukha ay isang blangong maskara na nagtatago ng nagngangalit na bagyo ng mga emosyon sa loob. Ang kanyang kamay ay mahigpit na. Nakahawak sa kamay ng ina, na parabang sa paghawak na yon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Sa emergency room ang bawat tunog, ang mahinang beat ng mga makina, ang kaluskos ng mga uniforme ng nurse, ang pabulong na usapan ng mga doktor ay nagpapabigat sa dibdib ni Michael. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Hinayaan niyang pumasok ang isang halimaw sa kanilang buhay. Hinayaan niyang masaktan ang kanyang ina. Lumabas ang doktor, isang matandang lalaki na matagal ng kaibigan ng pamilya. Michael, sabi nito. Tinapik ang kanyang balikat. Your mother is stable. Severe, emotional distress, and nervosization, pinalala ng kung anumang substance ang naipainom sa kanya. Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad. Kailangan niya ng kumpletong pahinga para makabawi. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Michael, ngunit ang bigat ng pagkakasala ay nanatili. Magiging maayos po ba siya, Doc? Physically, yes. Magre-reseta ako ng mga gamot para tulungan siyang mag-detoxify at palakasin ang kanyang sistema. Pero ang emotional trauma, iyan ang mas matagal maghilom anak. Kailangan kanya ngayon higit kailanman nang mailipat na si Gloria sa isang pribadong silid, naupo si Michael sa tabi ng kama. Pinanood niya ang natutulog na mukha ng kanyang ina. Maputla, may mga guhit ng pagod at ang bahagyang pamumula sa pisngi kung saan dumapo ang kamay ni Angelica. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala ng kanyang kapabayaan. Ang galit niya kay Angelica ay napalitan ng galit sa sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Tumating si Remy, may dalang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit ni Gloria at isang termos ng mainit na kape para kay Michael. Sir Michael, mahinang sabi ni Remy, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Huwag po ninyong sisihin ang inyong sarili, pero kasalanan ko tumanang. Sagot ni Michael, ang kanyang boses ay basag. Ako ang nagdala sa kanya dito. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingan niya. Hindi po kayo iisa sa pagkakamali, sir. Minsan po ang ibig ay nakakabulag talaga. Sabi ni Remy. Inilapag ang kape sa tabi niya. Ang mahalaga pong ngayon ay nalaman ninyo ang katotohanan at nandito po kayo para sa senyora. Ang mga salita ni Remy ay nagbigay ng kaunting kaginhawaan. Sa loob ng ilang araw, ang ospital, ang naging mundo ni Michael. Natutulog siya sa sofa, sa silid gumigising sa bawat mahinang ungol ng kanyang ina. Siya mismo ang aalaga dito. Tinatanggihan ang tulong ng mga pribadong nurse.
Ito ang kanyang penitensya. 1 linggo ang lumipas. Unting bumabalik ang lakas ni Gloria. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay wala pa rin. Madalas siyang tulala. Nakatingin sa kawalan. Ang trauma ng mga nagdaang araw ay malalim na nakabaon. Sa isang pagbisita ng doktor, may bago itong mungkahi. Michael, ang katawan ni Gloria ay naninigas dahil sa matagal na pagkakahiga at sa epekto ng kanyang karamdaman. Kailangan natin ng physical therapy. Pero hindi lang basta. Kailangan niya ng isang taong may espesyal na kaalaman sa mga pasyenteng may neurological conditions at may sapat na pasensya para sa emotional recovery. May kilala po ba kayo, Doc? Tanong ni Michael, handang gawin ang lahat. Mayroon akong irerekomenda. Siya ang pinakamagaling sa larang ito. Hindi siya basta therapist lang, May kaiba siyang para kumunik pa sa kaniyang mga pasyente. sabi ng doktor. Kinuha ang kaniyang telepono. Tatawagan ko siya. Ang pangalan niya ay Bea. Kinabukasan, habang nagbabasa ng email sa kanyang laptop, si Michael, sa tabi ng kama ni Gloria. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Tuloy, sabi niya, hindi aangat ng tingin. Umukas ang pinto. Good morning. Hinahanap ko po ang silid ni Mrs. Gloria Davila. Ang boses ay malinaw at malumanay. Angat ng tingin si Michael. Naatayo, samipin po, ang isang dalaga, siguro ay nasa mga huling-huling taon ng kaniyang 20. Simple lang ang kanyang kasuotan. Isang puting polo shirt at itim na slacks. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Walang bahid ng makeup sa kanyang mukha, ngunit mayroon itong natural na ganda at sigla. Ngunit ang pinakamagpansin ay ang kanyang mga mata. Malinaw, matalino, at puno ng sinseridad. Ako, nangapo yun. Kayo po ba si Mr. Nikila? Tanong nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako po si Bea, ang physical therapist. Tumayo si Michael. Sa loob ng maraming araw, ang mundo niya ay nababalot ng dilim ng hinala at galit. Lahat ng bagong tao sa kanyang paningin ay isang potensyal na manloloko. Sinuri niya si Bea mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Kausap na namin ang doktor mo. Malamig na, sabi ni Michael. Iwan mo na lang ang mga papeles mo sa nurse station para mag-review ng mga abogado ko. Hindi nagulat o nasaktan si Bea sa lamig ng kanyang pakikitungo. Sa halip, tumango lang ito na may pag-unawa. Naiintindihan ko po. Pero kung papayagan niyo po, gusto ko lang sanang makita ang pasyente ko, kahit sandali lang. Bago pa man makatanggi si Michael, isang mahinang boses ang narinig mula sa kama. Papasukin mo siya, anak. Napalingon si Michael. Ising si Gloria, at nakatingin ito ng diretso kay Bea. Atubili si Michael, ngunit tumabi siya para magbigay daan. Dahang lumapit si Bea sa kama. Hindi niya pinansin si Michael. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Gloria. Good morning po, Mrs. Davila. Sabi ni Bea. Ang kanyang boses ay masuyong, masyo. Ako po, si Bea. Ikinagagalak ko po, kayong makilala. Hindi siya lumapit bilang isang medikal na propal, kundi bilang isang taong nakikipagkilala. Kinuha niya ang kamay ni Gloria, hindi para suriin, kundi para batiin. Ang kanyang hawak ay magalang, ngunit may kumpiyansa. Tinitigan siya ni Gloria. Tawagin mo na lang akong Gloria, Isha. Sige po, Tita Gloria, sagot ni Bea, na may ngiti. Nandito lang po ako para tulungan kayong ibalik ang lakas ng inyong katawan.
gagawa po tayo ng maliliit na hakbang araw-araw. Walang ilitan, kung ano lang po ang kaya natin. Habang nagsasalita si Bea, napansin ni Michael ang isang bagay na kakaiba. Ang tensyon sa silid ay tila nababawasan. Ang enerhiya na dala ni Bea ay positibo at nakakahawa, isang malaking kaibahan sa madilim at mabigat na atmosferang bumabalot sa kanila sa loob ng isang linggo. Ang mahalaga po, pagpapatuloy ni Bea, nakatingin pa rin kay Gloria, ay ang pakiramdam ninyo. Ang katawan po ay sumusunod lang sa kung ano ang sinasabi ng ating puso at isipan. At nakikita ko po sa mga mata ninyo, napakatatag ninyo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang totoong ngiti kahit na maliit at pagod ang sumilay sa mga labi ni Gloria, nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Michael. Ang pader ng hinala na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay hindi gumuho. Ngunit sa unang pagkakataon, isang sinag ng liwanag ang tila tumagos dito. Hindi niya maiwasang mapansin ang sinseridad sa bawat galaw at salita ni Bea. Isang bagay na ngayon ay alam na niyang hindi kayang pekin. Ang bagyo ay tapos na. Ang pinsala ay naroon pa. Ngunit sa pagdating ni Bea, tila isang bukang liwayway ang nagsisimulang sumilip, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Ang mansyon na dating naging entablado ng kataksilan ay unting nagbago. Sa pag-uwi ni Gloria mula sa ospital, ang bawat sulok nito ay binago ni Remy. Ang mga mubos na pinili ni Angelica ay pinalitan. Ang mga litrato kung saan siya naroroon ay sinunog. Ang buong bahay ay nilinis. Hindi lang sa alikabok, kundi sa mga ala ng isang masamang nakaraan. Ang araw na pagdating ni Bea ay naging isang ritual na nagbibigay buhay sa tahanan. Hindi siya dumarating na parang isang empleyado lamang. Dumarating siya na may dalang liwanag. Sa una, ang mga sesyon nila ni Gloria ay simple. Mga marahang ehersisyo sa kama para ibalik ang sirkulasyon at mabawasan ang paninigas ng mga kasukasuan. Ngunit ang ginagawa ni Bea ay higit pa sa pisikal na aspeto. Tita Gloria, subukan po nating igalaw ang inyong mga daliri na parang tumutugtog kayo ng piano. Sasabihin ni Bea, ang kanyang boses ay malumanay. Isipin po ninyo ang paborito ninyong kanta. At habang ginagawa yon ni Gloria, magsisimulang magkwento si Bea tungkol sa isang nakakatawang pangyayari sa daan, tungkol sa isang bagong bulaklak na namukadkad sa kanyang maliit na hardin. Hindi niya tinatratong parang pasyente si Gloria, kundi isang kaibigan. Hindi niya uusapan ng sakit. Uusapan nila ang buhay. Si Michael, sa simula, ay isang tahimik na anino. Nagmamasid mula sa malayo, mula sa pintuan ng study, o habang nagpapanggap na nagbabasa ng diaryo sa sala. Ang kanyang mga mata, na sanay ng maghanap ng panlilinlang, ay sinusuri ang bawat galaw ni Bea, ngunit wala siyang makitang kahit isang pahiwatig ng pagkukunwari. Ang nakikita niya ay purong dedikasyon. Nakikita niya kung paano hawakan ni Bea ang braso ng kanyang ina, nang may respeto at ingat. Naririnig niya ang tawa ni Bea, isang tunay na tawa na nagmumula sa puso, hindi isang kalkuladong tunog para makuha ang simpatya. Isang hapon, habang tinutulungan ni Bea si Gloria na mag-ehersisyo ng paghinga sa hardin, hindi sinasadyang naririnig ni Michael ang kanilang usapan. Natatakot ako, Bea. Mahinang amin ni Gloria. Natatakot akong baka hindi na maibalik ang dati. Ang lakas ko, ang tiwala ko sa tao. Umupo si Bea sa tabi ng wheelchair ni Gloria. Tita, ang mga sugat po, lalo na yung hindi nakikita, ay hindi naman po basta naglalaho. Nagiging bahagi po sila natin. Pero hindi po ibig sabihin noon ay sila na ang magdidikta ng ating buong pagkatao. Ang bawat peklat po ay isang paalala na mas malakas tayo kaysa sa anumang bagay na sumugat sa atin.
Ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Gloria. Tila ito, iisang mensahe na direktang tumama sa puso ni Michael. Dahan, nagsimula siyang lumabas sa kanyang lungga. Aalok siya ng malamig na inumin kina Bea at sa kanyang ina. Pagkatapos ng kanilang sesyon, mananatili siya ng ilang minuto, ahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Isang araw, naabutan niyang uusap ang dalawa tungkol sa mga libro. Paborito ko si Gabriel Garcia Marquez. Sabi ni Gloria. Ako rin po. Masayang sagot ni Bea. Lalo na yung Love in the Time of Chora. 100 taon ng kalungkutan. Sabi naman ni Michael, sumusulpot mula sa likuran nila. Ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa kanilang usapan ng hindi pilit. Napalingon si Bea, bahagyang nagulat. Nabasa niyo na rin po pala noong college pa, sagot ni Michael. 100 taon ng ibig paghihintay, at pagiging tanga. May bahid ng pait sa huli niyang sinabi. Isang malinaw na patungkol sa kanyang sariling karanasan. Isang maikling katahimikan, ang namayani. Ngumiti si Bea, isang ngangiting puno ng unawa. O marahil po 100 taon ng asa. Mara niyang sabi na kahit gaano katagal, at kahit gaano kasakit ang tunay na ibig ay laging nakakahanap ng paraan. Ang simpleng, ngunit malalim. Nasagot na yun ay iwan ng marka kay Michael. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan si Remy, lumapit si Michael. Manang Remy, sabi niya. Pwede po bang magdagdag kayo ng 1 plato sa mesa? Nagulat si Remy. Pero sir, 2 lang naman po kayo ni Senora. Nandito pa si Bea. Gabi na at mukhang uulan. Yayain ko siyang dito, na maghapunan. Iyon ang unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, na ang malaking hapagkainan, na dating puno ng peking tawanan, ay nagkaroon ng tunay na buhay. Sa una, ang usapan ay medyo formal. Ngunit habang tumatagal nagsimula silang maging komportable. Nagkwento si Bea tungkol sa kanyang simpleng pamilya, kung paano siya nagsumikap para makapagtapos ng aaral. Nagkwento naman si Michael, sa unang pagkakataon, tungkol sa mga unang araw ng kanyang kumpanya, ang mga hirap ang mga sakripisyo. Nakatingin lang si Gloria, sa kanilang dalawa. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak, na naging malamig at mapait. Na parang bato ay unting nagpapakita ng mga palatandaan ng paglambot. Ang kanyang mga sugat, tulad ng sa kanya, ay nagsisimula ng maghilom. Nang matapos ang hapunan at tumila na ang ulan, nagpaalam na si Bea. Salamat po sa hapunan. Sabi niya kay Michael, habang hinahatid niya ito sa pinto. Salamat sa lahat ng ginagawa mo, para kay Mama. Sagot ni Michael. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, wala na ang dating lamig. Trabaho ko lang po yon. Sabi ni Bea. Hindi pagtatama ni Michael. Ang ginagawa mo ay higit pa sa trabaho. Nagkatitigan sila sa isang saglit. Sa ilalim ng ilaw sa labas ng pinto, nakita ni Michael ang pagod sa mga mata ni Bea. Ngunit nakita rin niya ang kanyang lakas. Nakita ni Bea ang sakit sa mga mata ni Michael, ngunit nakita rin niya ang kanyang kabutihan. Samantala, sa isang madilim at murang apartment, sa kabilang panig ng syudad ang 2 taong itinapon mula sa paraiso ay nagpaplano. Si Angelica, na wala ng kahit isang mamahaling gamit ay puno ng galit. Si Enzo na bigo sa kanyang inaasahang yaman, ay desperado. Hindi pwedeng magtapos to ng ganito. Galit na sabi ni Angelica paikot. Ikot sa maliit na silid. Hindi ako papayag na maging masaya siya habang ako naghihirap dito. Anong gagawin natin? Pilyonaryo yon, Angelica. May mga gwardiya siya. Sabi ni Enzo. Lahat ng tao may kahinaan.
Sagot ni Angelica. Isang masamang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. At alam ko kung ano ang kahinaan ni Michael Delila. Ang paghilom ay nagsimula. Nasa mansyon, ngunit sa labas, isang bagong bagyo ang namumuo. Mas madilim at mas mapanganib kaysa sa nauna. Ang mga sumunod na linggo ay nagpatuloy sa isang mapayapang ritmo. Ang kalusugan ni Gloria ay pansing bumubuti. Sa tulong ni Bea nakakaya na niyang tumayo mula sa kanyang wheelchair at maglakad ng ilang hakbang gamit ang isang walker. Ngunit higit sa pisikal na paggaling, ang kanyang espiritu ang tunay na naghilom. Ang dating blangkong tingin ay napalitan na ng interes at ang kanyang mga ngiti ay mas madalas ang nasisilayan. Ang relasyon naman ni na Michael at Bea ay lumalim sa paraang natural at hindi pilit. Ang mga formal na pag-uusap ay naging mas personal. Mula sa mga libro at negosyo, napunta ang kanilang mga kwentuhan sa mga pangarap, mga takot, at mga nakaraang kabiguan. Isang hapon, inaya ni Michael si Bea na lakad sa pinakamalayong bahagi ng hardin malapit sa isang lumang fish pond na napapaligiran ng mga puno ng kawayan. Ito ang paboritong lugar ng kanyang ama. Dito ako madalas dalhin ni Papa noong bata pa ako. Paggamitin ni Michael, ang kanyang boses ay bahagyang nostalgic. Sabi niya, Michael, sa negosyo at sa buhay, kailangan mong maging parang kawayan. Matatag ka, pero marunong kang yumuko sa hangin para hindi ka mabali. Tumingin siya kay Bea. Pero ako, naging masyado akong matigas. Hindi ako yumuko, kaya nabali ako. Ang pagkabali po ay hindi katapusan. Mahinang sagot ni Bea. Minsan po doon, sa mga basag na bahagi natin, pumapasok ang liwanag. Napangiti si Michael. Sa feeling ni Bea, hindi niya kailangang magsuot ng maskara ng isang perpektong bilyonaryo. Nakikita siya nito ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga pagkukulang, at tinatanggap pa rin siya. Kaya, nagsimula siyang muli. Alam kong masyado pang maaga, at alam kong marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Pero gusto ko lang malaman mo na ang pagdating mo, ito ang nagligtas sa amin. Isang damdamin na hindi maipaliwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Ngunit hindi pa lubusang nabibigyan ng pangalan. Bago pa man makasagot si Bea, isang malakas na kulog ang biglang yuman sa paligid. Ang maliwanag na hapon ay mabilis na naging madilim. Isang biglaang buhos ng ulan ang nagpaulan. Halika! Bilis! Sigaw ni Michael. Hinawakan ng kamay ni Bea at tumakbo sila pabalik sa mansyon. Habang sila ay tumatakbo, magkahawak kamay sa ilalim ng malakas na ulan, mayroong isang bagay na magikal sa sandaling iyon. Ang kanilang mga tawanan ay humalo sa tunog ng ulan para silang mga bata, ulit malaya sa mga bigat ng mundo. Ngunit sa labas na matataas na pader na mansyon ng ulan ay nagsilbing takip para sa isang masamang bala. Sa isang inuupahang kotse na nakaparada sa di kalayuan si Enzo ay nakatitig sa mansyon sa pamamagitan ng isang lagabista. Sa loob ng ilang linggo ito na ang kanyang naging gawain, inaral niya ang bawat galaw, bawat routine. Alam niya kung anong oras dumarating at umaalis ang mga hardinero. Alam niya kung saan ang mga blind spot ng mga security camera. At napansin niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang namumuong pagtitiwala sa pagitan ni Michael at ng bago nitong babae ang therapist. Siya na ngayon ang laging kasama ng matanda at ni Michael. Sabi ni Enzo sa kanyang sarili. Ibinaban niya ang largabista at kinuha ang kanyang telepono. Angelica, may nakita ako. Sa kabilang linya, sumagot ang isang naiinit na boses. Ano na naman yan, Enzo? Kung wala kang magandang balita, wag mo akong awagan. May bago ng reyna sa Kastilyo. Mapanuyang sabi ni Enzo. At mukhang nahuhulog
na ang loob ng mahal nating si Michael sa kanya. Ito na ang kahinaan na hinahanap natin. Anong plano mo? Tanong ni Angelica. Malakas ang ulan ngayong gabi. Ang mga gwardya ay nasa kanilang mga pwesto sa harap. Pero sa likod sa may lumang pader na natatakpan ng baging. May isang kamera doon na laging nagloloko. Kapag malakas ang hangin at ulin para ano? Para magnakaw. Higit pa doon, sabi ni Enzo para sa ganti at para sa laman ng goat sa study niya. Pumalik tayo sa mansyon dahil sa lakas ng ulan, nagpasya si Michael na ihatid na lang si Bea kinabukasan. Delikado ng magmaneho, Bea. Dito ka na muna, magpalipas ng gabi. Sabi ni Michael. Ipapahanda ko kay Manang Remy ang guest room. Naku, nakakahiya naman po, sabi ni Bea. Mas nakakahiya kung may mangyari sa'yo sa daan. Iit ni Michael. Please, pumayag si Bea. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood sila ng pelikula sa sala, kasama si Gloria, biglang namatay ang mga ilaw. Click! Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng tunog ng emergency generator na umandar. Umalik ang mga ilaw, ngunit mas mahina na. Hour fluctuation, dahil sa bagyo. Paliwanag ni Michael. Laging nangyayari yan. Ngunit sa labas ang saglit na pagkawala ng kuryente ay ang hudyat na hinihintay ni Eno. Sa ilalim ng malakas na ulan, mabilis niyang sinira ang lock ng service gate sa likuran. Ang kamera, gaya ng inaasahan niya ay hindi gumagana ng maayos ang imahe, ay putol at malabo. Kasunod niya si Angelica, na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng galit at determinasyon. Tahimik silang gumapang sa hardin, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang lupa. Ang kanilang target, ang bintana ng study sa unang palapag na alam ni Angelica na may sira ang lock. Sa loob ng bahay, walang kamalay, malay ang tatlo. Nagpaalam na si Bea para matulog sa guest room. Nagpaalam na rin si Gloria. Naiwan si Michael sa sala. Nag-iisip ang paghawak niya sa kamay ni Bea kanina sa ulan. May naramdaman siyang kuryente, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na totoo. Habang papunta na siya sa kanyang silid, napadaan siya sa study. May narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa loob. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Tila tunog ng kahoy na marahang iginigiit. Natigilan si Michael. Ang lahat ng kanyang mga pandama ay biglang naging alerto. Alam niyang siya lang dapat, at si Remy ang nasa unang palapag. Si Gloria at Bea ay parehong nasa itaas na. Marahan siyang lumapit sa pinto ng study. Pinitigilan ang kanyang paghinga. Idinikit niya ang kanyang tainga sa makapal na kahoy. Wala siyang marinig. Kuni ko lang siguro naisip niya. Dala ng hangin at ulan. Akmang tatalikod na siya nang marinig niya itong muli, mas malinaw sa pagkakataong ito. Isang mahinang ungol ng bisagla, ang tunog ng bintanang dahang binubuksan. Agad na kumilos si Michael. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpanik. Ang kanyang utak na sanay sa diskarte at panganib sa mundo ng negosyo ay mabilis na gumana. Tahimik siyang umatras dumukot sa kanyang bulsa para sa kanyang telepono. Sa isang pindot lang, naipadala niya ang isang pre na mensahe sa hepe ng kanyang security team, isang simpleng code red na nangangahulugang may intruder sa loob mismo ng mansyon. Pagkatapos kumuha siya ng isang mabigat na panggatong nayari sa bakal mula sa tabi ng fireplace sa sala. Hindi ito baril, ngunit sapat na ito. Sa loob ng study,
Matagumpay na nakapasok si Enzo sa pamamagitan ng bintana. Asang, basa at marumi. Ngunit nasa loob na siya. Sumunod si Angelica, na may dalang flashlight. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at sanay. Nasaan ang gold? Pulong ni Enzo. Sa likod ng painting na iyan. Sagot ni Angelica. Itinuturo ang isang malaking abstract na painting sa likod ng mesa ni Michael. Kailangan natin ng kombinasyon, pero kung hindi natin makuha, may dala akong panira. Habang abala sila sa pagtanggal ng painting sa pader, hindi nila namalayan ang papalapit na panganib sa guest room sa itaas. Hindi mapakali si Bea. Ang tunog ng kulog at ang kakaibang pakiramdam sa isang bagong lugar ay hindi nagpatulog sa kanya. Umamon siya para uminom ng tubig. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang silid, natanaw niya ang isang anino sa ibaba. Si Michael may hawak na bakal. Dahang naglalakad patungo sa study. Agad na may naramdaman siyang mali. Umalik siya sa kanyang silid. Kinuha ang kanyang telepono at nagtago sa likod ng pinto, handang tumawag sa pulis kung kinakailangan. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga tauhan ay nasa kanilang posisyon. Ang bagyo, sa labas, ay kasabay ng bagyong malapit ng sumiklab sa loob ng mansyon. Ang gabi ng pag-asa at namumuong pag-ibig ay biglang magiging isang gabi ng desperasyon at huling pagtutuos. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila mas bumiga, mas malamig. Dahang itinaas ni Michael ang bakal na panggatong. Ang kanyang mga hita ay naninigas sa bawat tahimik na hakbang. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay alelto. Sa kabilang banda ng pinto ng study, naroon ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Sinusubukang sirain ang huling piraso ng kanyang kapayapaan. Sa loob na alis na nina Enzo at Angelica, ang painting inilalantad ang isang makintab na itim na boat na nakabaon sa pader. Subukan mo ang birthday niya, bulong ni Enzo. Sinubukan ko na yan dati tanga. Hindi yan gumana. Inis na sagot ni Angelica. Kailangan na nating sirain to. Inilabas ni Enzo ang isang maliit, ngunit matibay, na crowbar mula sa kanyang bag at nagsimulang piliting buksan ng gilid ng gold. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa bakal ay umalingaw-ngaw sa silid raik. Iyon na ang hudyat para kay Michael. Sa isang malakas na hininga, buong lakas niyang sinipa ang pinto. Log, ang pinto ay bumukas ang malakas tumama sa pader. Natigilan sina Enzo at Angelica. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nahuli sila. Sa akto. Mukhang may nawawala kayo, sabi ni Michael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Dahan siyang pumasok, ang bakal na panggatong ay nakahanda sa kanyang kamay. Ang ilaw mula sa pasilyo na tumatama sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na anyo. Si Enzo na mas mabilis kumilos dahil sa desperasyon ang unang sumugod. Itinaas niya ang crowbar at sumigaw. Papatayin kita. Ngunit si Michael na pinalakas ng galit at adrenaline ay handa. Sinalubong niya ang atake. Nagbanggaan ang 2 piraso ng bakal sa air. Lumikha ng isang malakas na kalansing at mga kislap ng apoy. Klang! Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa crowbar mula sa kamay ni Enzo. Bago pa man siya makabawi, isang malakas na suntok mula kay Michael ang dumapo sa kanyang panga. Umagsak si Enzo sa sahig, nawalay. Nayon si Angelica na lang ang natira. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mukha ay isang halo ng takot at purong galit. Ayop ka! Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay ligaw, naghahanap ng anumang maaaring gamitin bilang sandata. Sa tabi ng mesa,
May nakita siya isang mabigat na paperot na gawa sa tanso, ubis gila. Dinampot niya ito. Kung hindi ka mapapa sa akin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Sa isang desperadong sigaw, inihagis niya ang paperwhite ng buong lakas hindi kay Machal, kundi sa direksyon kung saan nakatayo si Machal. Ingat ka. Isang sigaw ang narinig mula sa may pinto. Bago pa man maintindihan ni Michael ang nangyayari, isang katawan ang tumulak sa kanya ng malakas. Si Bea. Pumagsak silang dalawa ni Michael sa sahig. Ang paperwhite ay lumipad dumaplis sa kung saan dapat naroon ang ulo ni Michael at tumama sa isang salamin sa likuran niya na nagdulot ng malakas na tunog ng pagkasira. Sigaw ni Michael, puno ng pag-aalala. Nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako. Sagot ni Bea, kahit nahalata ang sakit sa kanyang mukha dahil sa pagkakabagsak. Ang saglit na kaguluhang yon ay ang pagkakataong ginamit ni Angelica para tumakas. Tumakbo siya palabas ng study patungo sa kadiliman ng pasilyo, ngunit hindi siya nakalayo. Paglabas niya, sinalubong siya ng mga unipormadong security personnel ng mansyon. Sa likuran nila, nakatayo si Remy. Hawak ang isang telepono. Ang kanyang mukha ay matatag at walang takot. Wala ka ng matatakbuhan, senyorita. Malamig na sabi ni Remy. Tumingin si Angelica sa paligid na cup. Ang kanyang huling asa ay nawala na. Ang kanyang katawan ay nanghina at napaluhod siya sa sahig umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay totoo. Luha ng pagkatalo. Makalipas ang ilang minuto, ang mansyon ay napuno na ng mga pulis. Dinampot nila ang walang malay na si Enzo at ang umiiyak na si Angelica. Ang bagyo sa labas ay nagsimulang tumila na para bang hinihintay lang nitong matapos ang gulo sa loob. Habang isinasakay sila sa police car, uling tiningnan ni Angelica si Michael na ngayon ay inaalalayan si Bea na tumayo. Ang tingin ni Angelica ay puno ng galit, pagsisisi, at isang katanungan. Akit siya? Hindi na sumagot si Michael. Tinalikuran na niya ang nakaraan. Makalipas ang ilang linggo. Ang araw ay ginintuan ng hangin ay sariwa. Sa teras ng mansyon na may tanawin ng hardin, na ngayon ay mas lonti at masigla, 4 na tao ang tahimik na nagkakape. Si Gloria ay nakaupo, hindi na sa wheelchair, kundi sa isang komportabling upuan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na gaanong nanginginig. May hawak siyang libro. Sa tabi niya ay si Remy na may ngiti ng kapayapaan sa kanyang mukha. Sa isang maliit na sofa, magkatabi sina Michael at Bea. Kinamusta sila ng abogado ko? Sabi ni Michael binabasag ang katahimikan. Pareho silang umamin sa lahat. Marami silang kasong haharapin. Matatagalan bago sila makalaya. Tumango lang si Bea. Hindi na kailangang usapan pa ang nakaraan. Sabi ni Gloria ibinababa ang kanyang libro. Hindi ko pa nasasabi sa iyo kung gaano ako nagpapasalamat. Iniligtas mo ang anak ko. Ayong lahat. Po ang nagligtas sa isa tita. Sagot ni Bea na may ngiti. Tumingin si Michael kay Bea. Ang babaeng ito na pumasok sa kanilang buhay sa gitna ng kadiliman ay nagdala ng liwanag na hindi niya inaasahan. Simple, totoo at matapang. Iya, sabi ni Michael, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Ang kontrata mo bilang therapist ni Mama ay tapos na. Pero umaasa ko na hindi pa tapos ang pananatili mo sa buhay namin. Kinuha niya ang kamay ni Bea. Ang kanyang hawak ay mainit at sigurado. Sinabi mo, minsan na sa mga basag na bahagi pumapasok ang liwanag.
Asag ako nang dumating ka at ikaw ang naging liwanag. Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mga mata ni Bea. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Michael. Akala ko, trabaho lang ang pinunta ko dito. Pulong niya. Hindi ko alam. Pamilya pala ang matatagpuan ko. Mula sa kanilang upuan, nagkatinginan sina Gloria at Remy. Isang nangiti ng apruba at kaligayahan ang kanilang ibinahagi. Ang mansyon na dating simbolong kayamanan, ngunit puno ng kasinungalingan ay ngayon ay isang tunay na tahanan. Isang tahanan na itinayo muli mula sa mga abo ng kataksilan, pinatatag ng katapatan at pinuno ng isang bagong ibig na ipinanganak, hindi sa kabila ng mga peklat, kundi dahil sa mga ito. Nakatitig sina Michael at Bea sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay uusap ng higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kinabukasan ay isang blangkong pahina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, handa na silang isulat ito ng magkasama.